po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Golden Dove for Best
Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang maulang hapon. Maulan pa rin naman. Happy Tuesday afternoon. Ika-11 na po tayo ha, sa buwan po ng Agosto. Ang bilis. It's August 11, 2026 mga kaibigan. Muli po, samahan niyo pa rin po niyo lingkod May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At tayo po hihingi ng update kaugnay po ng ating kalagayan ng panahon dito sa mga pag-ulan-ulan na ito. Kasi sabi ng Pag-asa earlier, hanggang Miyerkules, yung epekto sa atin, matinding epekto ng habagat. May update tayo. Ayan, nasa linya na natin. Standby lang po ha. At tayo magbibigay daan pa rin sa ating yung ating mga public service. Pero punta muna tayo sa DOST Pag-asa. Nandito na si Ma'am Charmaine Barilla. Ma'am Charmaine, magandang umuulang hapon pa rin naman. Ma'am Charmaine. Yes, magandang maulang hapon din po sa inyo, Ma'am May, maging sa ating mga tagapakinig. At naritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan nga, umiiral pa rin yung habagat dito nga sa buong Luzon at nagdudulot nga yan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabarzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Sa lalabing bahagi nga ng Luzon ay asahan na nga natin yung pagganda ng panahon, pero andyan pa rin yung mga chances ng mga pulupulong mga pag-ulan na dadalhin ng habagat. At sa maging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, ngunit dito sa may hilaga at kanlurang baybayin ng Luzon, magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. Kaya iba yung pag-iingat sa mga papalaot ngayong araw. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Barilla nag-ulat. Yes, ma'am. wala namang naaligid na mga namumugsama ng panahon pa. Wala pa. Yes, ma'am. Currently wala. Pero abangan po natin yung pinapakita sa TC threat potential na posibleng mamuo sa may bandang taas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero within this week na naman ito, Ma'am Charmaine? Yes po, posible within this week. Wow. Tapos yung habagat, lilika na naman ito ng if mayroon na naman itong epekto, Yes po, nakikitaan po natin ang muling paglakas niyan by weekend. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Charmaine. Maraming salamat. Thank you very much, mga kaibigan. Miss Charmaine Barilla mula po sa DOST Pag-asa. Oras natin, mga kaibigan. Tuloy-tuloy na tayo ha, para tayo'y makarami. Ayan, tayo'y okay. Punta muna tayo. Agad-agad, puntahan na at balikan natin ang Senado. Ang depensa daw po kinumpirma na hindi nakuhanan ng panig ng COA si Vice President Sara Duterte para ito po yung bago nagbigay ng notice of disallowance. At sa itinakbo po ng impeachment trial kanina, pakinggan natin si RH7 Henry Uri. Henry?
May kinumpirma kami ng depensya, abogado ng pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte dito sa nagaganap na impeachment trial na hindi nakuha na ng panig muna ang Office of the Vice President, si Vice President Sara Duterte ng Commission on Audit bago sila nag-issue ng Office of o ng Notice of Disallowance kaugnay sa paggamit ng confidential fund. Ang Notice of Disallowance ay dokumentong ini-issue ng COA na nagsasabi kung ang paggamit ng pondo ng gobyerno ay irregular o excessive at may anomalya. Pero dahil sa hindi nga nabigyan muna ng pagkakataon ang Office of the Vice President ng Commission on Audit ng kanilang panig kung bakit hindi kinakailangan silang bigyan ng Notice of Disallowance ay hindi pa ito penal at hindi pa ito maituturing na verdict o huling desisyon na sa panig naman ng Commission on Audit. Ito ay paliwanag mismo ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita at abogado ng Defense Panel. Sabi nga ni Attorney Michael Poa sa panayam namin kanina, ito kasing Notice of Disallowance naman ay pwede pang iapila at hanggang sa umabot pa ito sa Korte Suprema ay pwede pa nilang gawin ito sa loob ng 180 days. At yung 180 days na yun, May, ay magtatapos pa sa buwan ng Oktubre simula nang i-issue itong Notice of Disallowance. Pinaliwanag din May ni Attorney Michael Poa na yung mga lumabas kanina sa hearing na may mga confidential fund na napunta sa Christmas party, tree planting at iba pang mga activities. Ayon kay Attorney Michael Poa, bukod sa ito ay kanilang ipapaliwanag kapag sila na ang nagpresenta ng mga dokumento at ebidensya doon sa time na depends sa side naman ang magpipresenta dito sa impeachment trial ay naipaliwanag din naman kanina ni Attorney Senator Chis Escudero, ang presiding judge, na sa kanyang pagtatanong sa Commission on Audit ay lumabas na maaaring yung mga Christmas party at saka yung mga tree planting ay may kaugnayan din sa operasyon ng pagsupo ng mga kalaban ng gobyerno na ginagamitan naman ng confidential fund. Pero yung version naman ng panig ng depensa ayon kay Attorney Michael Poa ay may paliliwanag din nila sa takdang araw na sila na magpipresenta ng kanilang mga testigo at ng kanilang mga ebidensya. So yan ang mga malalaking sinagot ngayong hapon ni Attorney Michael Poa at sa schedule naman May, kung pabor ba sila na ibalik sa hapon. Ang tawag namin dito ay trito sawa. Ayon kay Attorney Michael Poa May, ano man ang maging desisyon ng impeachment court ay susundin naman ito ng panig ng depensa. So for today's hearing, kalabing-apat na pagdinig na ito o trial ay tapos na ngayong hapon at bukas muli kami magbabalik dito sa Senado. Para sa Vice President Impeachment Trial Special Coverage ng DZRH, ako si Henry Huri, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH7 Henry Uri sa ating pa rin pong tuloy-tuloy na pagtutok sa the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang ating DZRH Special Coverage. Oras natin, 25 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Lipat naman tayo sa Armed Forces of the Philippines. Sa AFP muna tayo. Diyan po sa Campo Aguinaldo. Ayan, balita mula sa Philippine Army. Si Pangulong Bongbong Marcos daw po sinabihan ng Army Chief, tiyaking naka-aligned ang militar sa Republika. Ibalita mo yan na Ediel, go ahead. May inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong liderato ng hukbong katihan ng bansa na siguruhing disiplinado at naayon ng militar sa defense priorities ng Republika. Sa kanyang talumpati sa pag-upo ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Donald Dumiran, sinabi ng Commander-in-Chief na dapat maalagaan ang mga sundalo. Ayon sa direktiba ng Presidente, kailangan pamunuan ang Army na may disiplina at integridad nang sa gayon ay makuha ng mga sundalo ang tiwala ng buong publiko. Sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, pwedeng ma-modernize ang mga equipment, pwedeng mahasa ang mga taktika, pero ang mga tao ng bawat commander ang nagdadala ng kanilang bawat misyon. Pakinggan natin ang Pangulo.
Ensure that every personnel and every unit in the Army remains disciplined and fully aligned with the defense priorities of our Republic. And above all, continue to take care of our soldiers. Equipment can be modernized, tactics can be refined, but it is our people who carry the mission, who hold the line, and who give meaning to every gain we make as a force. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang change of command dito sa Fort Bonifacio sa lungsod ng Taguig matapos italagang Chief of Staff ng Armed Forces ang dating Army Chief na si General Antonio Navarrete. Ginawaran din ni Marcos Jr. si Navarrete ng Distinguished Star Award dahil sa kanyang naging serbisyo. Opisyal nang pumalit sa kay Navarrete itong si General Gumiran na nagsilbing pinuno ng AFP Western Mindanao Command bago naging Commanding General nitong Philippine Army. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Eniel Parosa. Samantala, meron daw pong cleaning operations ang Department of Public Works and Highways sa mga naipog basura at yung pong mga debris sa mga daluyan po ng tubig. Alamin natin, dahil tuloy-tuloy po yung sinasagawa. Ngayong araw na ito ba yan? Arch 19 na Nolasco, hingi tayo na update na. Miss May, patuloy nga ang isinasagawang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa iba't ibang lugar sa Metro Manila na nakaranas ng pagbaha dulot ng mga pag-ulan. Partikular na rito ang paglilinis sa mga apektadong lansangan upang alisin ang mga naipong basura at debris na nakakahadlang sa daloy ng tubig upang mapabilis ang pagbaba ng tubig at mapanatiling ligtas ang mga nadaraanan ng ang mga kalsada. Pagitiyak ng ahensya, patuloy ang kanilang 24/7 na monitoring sa pangunahing kalsada sa Metro Manila upang agad na matugunan ang mga insidenteng dulot ng pag-ulan at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at commuter. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Tuloy-tuloy po tayo maghahatid ng mga updates natin at mga balita. In the meantime, dito po sa nararanasan nating panahon sa kasalukuyan, napakarami na palang mga estudyante ang naapektuhan, lalong-lalo na ito nga pong sunod-sunod na bagyo. Meron tayong typhoon na naging bagyong Luis, pati Maymay, and then of course hanggang ngayon yung epekto ng habagat. Biruin ninyo, nasa 6.7 million na daw ng mga estudyante ang talagang naapektuhan po nito at base po yan sa DepEd sa kanila pong tala. Yung mga learners po na affected ay mula po sa mga region na nag-suspend po ng in-person classes, dahil po nga dito sa masamang panahon. And then of course dun sa mga inilalabas na datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, nasa 4,892 na mga classrooms mula sa mahigit 800 na mga eskwelahan ang talaga pong napinsala ng kalamidad. So meron pong kulang-kulang 1,000 yata o 917 ang nasira, and then meron pong mga mahigit 1,000 na nagtamo din ng matinding pinsala. And then of course, merong kulang-kulang 3,000 nagtamo ng mga minor damages. At pinakamarami po ay sa Ilocos Region. Dyan pala sa Ilocos. And then of course, ang Central Luzon, then Cordillera, Calabar Zone, Eastern Visayas, Mimaropa, Negros Island Region, at dito sa atin sa Metro Manila. Merong 387 classrooms mula po sa 107 mga eskwelahan ang kasalukuyang ginagamit naman bilang mga evacuation center. So yan po ang kalalagayan ngayon ng ating mga eskwelahan dahil po sa mga classrooms na ito. Kaya marami po tayong mga hindi po nakakapagsagawa uli ng kanilang mga face-to-face classes. At yung pong mga nasawi naman, sinasabi po nila parang nasa 19 na po yung total casualty dahil po sa hanging habagat na ito at yung mga bagyong tumama na ating pong binabanggit. And then yung 12 po sa mga nasawi na yan mula po daw sa lalawigan ng Benguet na grabe ding naapektuhan ng masamang kalagay ng ating panahon. Meron po sa Rizal din 4 at 3 po dyan sa lalawigan ng Batangas. So meron pong dyan po sa bilang na yan, meron pong 15 na sinasabi namang nagtamo po ng injuries.
At merong missing pa. Mayroong pang missing until now. Apat daw po. Saglit po lamang mga kaibigan. Flash Report. Flash Report! Meron pong bangkay. Naku, natagpuan daw pong palutang-lutang dyan sa Manila Bay sa may bahagi po ng Parañaque. Alamin natin. Nariyan si RH27. Noche Kakas. Noche. Yes, Ms. May, natagpuan ngayon dito sa Manila Bay, dito sa may barangay Tambo, ito Parañaque City, itong isang bangkay ng lalaki na palutang-lutang dito sa may Manila Bay at dito sa dalampasigan ng Manila Bay. Sa ngayon, dumating na yung scene of the crime operatives at nagsagawa na ng technical aspect of investigation. Batay dito sa ating nakuhang impormasyon, nasa 2 to 3 weeks na itong bangkay ng lalaki na nadiskubre ng mga bystander dito sa gilid sa dalampasigan ng Manila Bay. Abangan ang follow-up report, RH27 o Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Thank you, Noche. Antabayanan po natin ang follow-up report ni Noche, ha? Kaugnay po ng natagpuan na bangkay na yan. Standby lamang po. Oras natin, 34 na minutong makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful! Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Pero syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful! Califabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful! Califabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan,
Sabton. Amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning.
magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2 sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 43 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Puntahan muna natin ang Malacanang. Yun daw pong pagpapaliban ng barangay at SK elections. Hindi pa daw po yan napapag-usapan sa LEDAC, ha? Alamin natin ang detalye niyan. Ibabalita sa atin ni RH14, Let Narciso. Let, go ahead. Okay, standby lang. At puntahan natin ang Malacanang. Go ahead, Let. Okay, balikan natin ang palasyo. Go ahead, Let. Let, go ahead. May kailangan umanong ma-justify ng mga mambabatas na nagtutulong sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections ang pangangailangan na maipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi maaaring basta sang ayunan o tanggihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ganitong panukala hanggat hindi niya nababasa ang nilalaman. Nilinaw rin ni Castro na hindi na pag-usapan sa nakaraang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ang tungkol sa pagpapaliban ng barangay at SK elections. Una rito ay pinanukala ni Senator Cheese Escudero na palawigin ng 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK na magpapaliban sa nakatakdang barangay at SK election sa November 2 sa nagagawin sa November 2028. May kahalintulad ring mga panukala na naihain sa Kamara na idinadahilan ang kasalukuyang krisis sa enerhiya para daw makatipid ang gobyerno at magamit ang pondo na pantulong sa mga apektadong sektor. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Let Narciso. Punta naman tayo sa Central Luzon. Yun daw mahigit 8,000 ektarya na lubog pa rin daw po sa tubig baha. Ayan, ektaryang taniman ba ito? Mula kay Grace Sansano. Grace, go ahead. Go ahead, Grace. Okay, standby lang. Babalik po tayo. Saglit lamang. Oras pa rin natin. 45 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin, at bibigyang linaw namin sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 48 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Kanina mga kaibigan, ang Team DZRH Operation Tulong. Ayan po at syempre kasama po ang ating Team Lingkod Lapid ay nagkaroon po tayo ng feeding and relief mission dyan po sa mga nasunugan sa Barangay Kapitolyo sa Pasig City. At yung pong ating mga kababayan dyan ay naririyan pa po sa ilang mga evacuation center kung saan po sila nadala. So kanina po ay nakapaghatid tayo ng paalmusal, maaga pa lamang, as early as 7 o'clock po kanina ay nakapagpaalmusal na tayo. And then of course, ayan ang ating Team Lingkod Lapid sa pamagitan of course ng Senator Lito Lapid with Kuya Mark Lapid. Si TS COO, si Kuya Mark Lapid ay nakasama natin dyan kaninang umaga, back to back. At namahagi po ng munting tulong para po sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay nasa, kung hindi ako nagkakamali, 4 na evacuation centers, kasama po yung amphitheater kung saan tayo nariyan na yung Kapitolyo Amphitheater. Yan po ay sa Pasig City. Alamin natin ang buong pangyayari kanina sa pamagitan ni Iza Gabriel. Iza, go ahead. Bagamat ang bumungad sa atin habang patungo tayo kanina sa Barangay Kapitolyo sa Pasig City ay malakas na buhos ng ulan, ay hindi ito alintana para makapaghatid tayo sa ating mga kababayan ng tulong, lalo na sa mga kababayan natin na nasunugan daan nga sa Barangay Kapitolyo sa Pasig City. Miss May, saktong alas 7 ng umaga nang magpasimula tayo ng pamimigay ng ating hot meals na syempre isa sa mga magandang partner dyan, o masarap na kapartner dyan ay pandesal na hatid naman ng sangguniang barangay ng Barangay Kapitolyo. Nasa humigit kumulang 100 at 300 mga kababayan natin ni ang hanggang sa kasalukuyan ay nasa 5 evacuation center ni sa Barangay Kapitolyo. Yung isa sa pinakamalaking evacuation center nila doon ay nakatalaga sa kanilang amphitheater. Tapos yung 4 pa naman ay nakalagay doon sa kanilang multipurpose building. Sa isa nilang multipurpose building, samantalang namamanagi naman yung iba sa Park 5 at Park 6 kung tawagin sa kanilang barangay, at mayroon ding pamilya mismo na namamalagi sa Sangguniang Kabataan Office. Miss May, kanina habang nakikipagkwentuhan tayo doon sa ilan nating mga kababayan, ay talagang bagamat ganoon yung kinaharap nila, yung sunog at halos walang naisalba, Miss May, ay sabi nga malaking tulong talaga yung mga dumarating na biyaya, dahil kahit papaano, kahit wala silang nakuha ng mga bagay doon sa nasunog nilang tirahan, ay may mga tulong na dumadating dahilan para makapagsimula sila muli, Miss Nino. At katulad nga ng nabanggit mo kanina, hindi lang basta hot meals ang ating naipamigay kanina, dahil katulad nga ng nabanggit mo ay nakasama din natin kanina ang COO ng TEZA na si Sir
Mark Lapid na siya rin direktang nagpamahagi mismo nung mga relief pack at gayon din yung mga mga essential na mga gamit na maaaring magamit ng Tuwang-tuwa yung ating mga kababayang nasunugan kasi dala-dalawa yung bitbit nila, isang dalawang balde red and blue, ano, from PAGCOR. At sa pamamagitan po yan ng tanggapan ng butihing Supremo Senator Lito Lapid at ibinabanga ng Sir Mark Lapid. Tama ka dyan, Miss May. At yung iba nga, hindi na magkanda-ugaga na buhatin ito. At yun yung nakakatuwa, Miss May, no? Kasi sa pamamagitan ng mga naibigay kanina ng Team Lingkod Lapid sa ating mga kababayan, ay malaking tulong iyon. Lalo na hindi lang basta sunog, no, yung kanilang hinaharap. Dahil bukod sa sunog, dito nga nagdaang araw, ay talagang sunod-sunod din yung ulan doon sa kanilang lugar. Kaya bukod doon sa sunog, yung lamig din doon sa lugar. Yung mga gamit nga daw, Miss May, na ipakita yun ni Sir Edniel kaninang umaga, yung mga gamit na nilalaman doon, yung bigas, delata, kape, at yun ding mga essential things na magagamit nila sa pang-araw-araw ay malaking tulong para maituwid yung panibagong araw. Panigurado ay linggo rin, Miss May, no, sa pananatili nila doon sa evacuation center. Kasabay nito, Miss May, ay nakasama din natin ang kanilang punong barangay na si Sir Alexis Rafael Torres na labis din nagpapasalamat doon sa naipadalang tulong sa kanilang mga kababayan. At nung nakipag-usap tayo sa isa sa mga kawani ng barangay, Miss May, ay nagkaroon na daw ng kahapon ay dumating si Mayor Vico doon sa evacuation center at isa rin talaga sa mga pinaplano ni Mayor Vico Soto ay muling maibalik yung mga kababayan natin hanggat maaari doon sa nasunugan nilang lugar. Bagamat medyo matatagalan, ay ginagawa nga naman ng pamahalaang lungsod ang lahat ng kanilang makakaya para maibalik sa normal yung pamumuhay ng mga kababayan nating nasunugan sa Barangay Kapitolyo. Miss May, nais lang nating pasalamatan yung mga nakasama natin kanina sa ating Team Palugaw na siyang nagluto at naghanda para sa ating napakasarap na mainit na lugaw. Siyempre sa pangunguna ng ating chef cook na si Tita Orlita Dizon. Siyempre si Kuya Romulo Resede, si Kuya Nico Derilon ng ating logistics, ang mag-asawang Tita Weng at Kuya Dong de los Santos. Siyempre ang ating triplet si Tita Weng. Ayan, si Tita Weng, si Tita Jackie, si Ate Queenie, si Edel, makatuwal no, Miss May. Oo, ang triplet mo, si Queenie, si Yumi, si Jackie. So si Queenie ay Annalisa Bueno, of course, si Maricel is si Yumi Kataag at si Jackie ay si Jacqueline Sanchez. So sila yung triplet na sinasabi mo. Of course, the couple ay nakatuwang natin, of course, Kadong and Wing de los Santos. At syempre si Sonny Alice at yung masisipag nating talagang kasama na natin lagi si Jude de la Cruz at walang iba kundi si Jade Sales, dumagdag sa ating Palugaw team courtesy ng DZRH Riders. Yes, Miss May, at nakasama din natin sila Kuya Oliver Abad, ayan, si Kuya Jude Christian de la Cruz na nagbabalik, siyempre si Mark Jade Sales, at ang dalawang tao mula sa Penero, Miss May, ang nagsilbi nating medical responder na kailangan natin hindi lang habang nagluluto ang ating team, kundi pati na rin sa couple din yun, that's another couple na pasasalamatan natin na nakatugay sa atin simula pagluluto hanggang tayo ay matapos. Maraming salamat Pilipinas Ngayon Emergency and Rescue Unit, maraming salamat sa team ni Kuyang Edwin Duque, Of course, ang nakasama natin ay si tama ba si Yang Eliazar Villedo, si Eliazar, at ang kanyang Bernie ba? Gariel. Si Ate Gariel, Bernie Rosal, Miss May. Oo, kaya thank you so much sa lahat ng walang tulugang team. Ayan, nabanggit na ba natin lahat? Thank you so much, team. And of course, maraming salamat, Team Lingkod Lapid. Of course, sa panguna ng Sir Mark Lapid at yung kanyang buong team kanina. Of course, ang Team Lingkod Lapid ng Senator Lito, of course, Sir Ricky Ileto,
Yan, maraming salamat si si Florante Rosales, si partner, si Sir Benji kanina nakasama din natin diyan. At yung buong team ng Sir Mark. Yes, Miss May, at syempre nais lang din nating pasalamatan yung dalawa nating piloto na syempre naghatid sa atin doon sa mula rito paggabi, sinamahan tayo sa pamimili at hanggang makarating tayo doon sa ating operation area kanina na si Kuyang Ariel Alejandro at syempre si Kuya JR. Si JR Cabral at si Ariel. Okay, maraming salamat. Yes, Miss May, ito pa rin si Aiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Aiza Gabriel. Pinapabati lang ni Kuyang Eric Dastas. Nakatutok daw sa atin ngayon si Captain Jerry Ebrio ng Cavite. Magandang hapon po. Mabilis lang, maikli lang. Alamin natin, punta tayo sa Central Luzon kay Grace Sansano. Grace? May aabot na sa nasa 8,000 hectares ng mga palayan ang nalubog sa tubig baha. Ito ang kinumpirma sa atin ng manager ng Bulacan na si Engineer Enrique Carlos. Kanina sa ating panayam kanyang sinabi, batay ito sa field staff nila na umikot. Bagamat ang datos na ito ay mula pa lamang sa lalawigan ng Bulacan at inaasahang madadagdagan pa ito kapag pumasok naman ang mga report mula sa lalawigan ng Pampanga, maging sa bahagi ng Tarlac, Bataan at maging sa Zambales. Ang isa rin sa pinangangambahan ay ang naging epekto nito sa Zambales kung saan nga may ilang mga malalaking ilog dito rin ang nag-overflow dulot ng bagyong si Maymay. Sa kasalukuyan pa rin ay nagtutulungan ang iba't ibang mga staff o kawani ng National Irrigation Administration ng Region 3 para nga maipaabot pa rin sa kanilang mga kapwa, mga pinagsisilbihang mga magsasaka na ang patuloy na coordination sa LGU ay mahalaga. Tulad na lamang ang paglilinis sa mga irrigational kanal. Isa sa pagtutuunan ngayon ng pansin ay ang mabawasan ang itong mga nagtatayo ng mga bahay sa mga kanal ng mga irigasyon. Dahil ito raw ang nagiging sanhi ng mga pagbaha sa naturang lalawigan. So sa ngayon, mahalaga rin ang pagtutulungan ng bawat barangay para nga mapagsabihan ang ating mga kababayan na iwasan ang pagtatapon ng basura matapos na tumambad ang napakaraming mga basura sa mga malalaking kanal, irrigation canal facilities sa bahagi ng Bulacan. Yan ang ating update. Ito, CRH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gracia Grace Sansano. Bukas na lang, wala na tayong oras sa Mickey o Palalik, ating intern. Maraming salamat, Mickey, at kay Chance. Thank you very much. Pansamantala, sa pangalan po ng buong person ng DCRH Center Research Operation, tulong ako naman may binauhan, syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lacaideo Macalmat Visaya Pecho Corpus sa programang DZRH Break Time. Oras po natin, ganap ng alas 4 ng hapon. This time. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi.